Nanonood ba kayo ng Blue Lock? Yeah, sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi ko na mabasahin yung manga. So, panoorin ko na. Kasi magandang animation eh. Yung season 1. Nahook ako dun eh. Ikaw ba, Shell? Alam mo ba yan? Yung Blue Lock na yan? Nasa list ko pa lang, pero di ba kayo yung highly suggested kung ano na to. Maganda yung season 1 niya. Maganda yung animation ng season 1. Oo, ini-emphasize na yun. Walang no spoilers sa news na to. Pero, ayan, may problem kasi ngayon yung season 2. And it falls on yung quality ng animation. Meron kasing episode sa season 2 na lumabas na I think ito yung yung part na makakago na inagawan ng goal ni Isagi si Rin tsaka si Shido. Supposedly maganda yung pagkaka-drawing yun sa manga. As in, very action-packed, Pero nung na-animate nila on the episode, para siyang naging slideshow. PowerPoint? Ganun yung ginawa nila. Para sa naging slideshow, para sa naging PowerPoint. Parang technically parang yung mga panels dun sa manga, parang ginawa lang nila mga clips na pinagtagpi-tagpi. Parang ganun, yun yung parang closest thing na ginawa nila. Na ganun din yung yung kay Junji Ito Uzumaki. Ay, oo, actually, nakita ko rin yun, yung issue na yun. First episode, sobrang ganda. Second episode, PowerPoint. Yun ba yung clip na tuwata ko sila? Yeah, nakita ko yun. So, syempre, di ba, what happened? So, sabi dito, may information kasi na nakuha from a Blue Lock animator na nireport ng Bounding in the Comics. Yung sabi dito is the episode's animation issues were allegedly due to the production committee cutting resources. So, yung company nila nagtipid? Para ganun ang labas nito? Hindi kinaya. Bakit sila kailangan magtipid? Mukhang maganda naman yung reception ng Blue Lock. Yung reception ng season 1 Hindi ko gets. Parang na 7 Deadly Sins din to Isa pa yun. Actually, yun nga iniisip ko yung 7 Deadly Sins Ganda nung season 1 nun Oo. Tapos biglang pababa habang mahaba yung season. Kaya hindi ko na din tinapos yun Yan. So, nireveal din dito na there are many of my animations, sabi nung na-interview nila, that were parang natanggal dun sa final version. So basically na-eliminate daw lahat ng movement. So ano yun, parang talagang ginawa na lang nilang clip show yung So tapos na. Malabo dito nakagawa na siya ng storyboard niya. Parang supposedly animated na lahat. Nag-cut na lang daw sila ng mga weird. I don't understand. Tapos, meron pa dito na baka it might get worse because nag-inad din siya na yung production woes na na-experience nila nung ina-animate nila season 2 have also been affecting yung entire industry of anime. Which I think, medyo obvious with all the, yung mga balita lumalabas, di ba? Yung Uzumaki, yung kay Junji Ito, yun nga, parang tuloy-tuloy. 7 Deadly Sins, pinakamaaga. So, si One Piece nga, na-delay. Ayun yan. Oo nga. Kaya ko naman maghintay Bakit kailangan nilang, madaliin Actually, ko nga rin na kasi parang dati naman yung gap between seasons ng anime is medyo mahaba. Yeah. Parang ngayon ang bilis kaagad na parang pagka nandun ilang months lang kailangan naglalabas sila ng susunod. Parang pero mamadali yung pa weird sila. Dito kahit months parang mas matagal yung pre-production nila for some reason. Oo, yun. Yung feeling ko talagang nagano na sila. Feeling ko nagmamadali sila. Yun niya, habol. And shout out to the following. Yes, shout out nga pala sa mga chatters natin for today. Si Reconnecting PH, si Lanier, si MyStream, si pa ba? Si Loken VP. Tama. Yun na-flag din, yun na-flag ni Twitch. Yeah, Kingslayer 430 na-flag ni Twitch. Sino pa ba? And then sa mga Vince nawawala. Ken. Hi, bro. Vince Ken. Nanonood yan lagi ng Kampas Lupa. Sila. Si Kuma. Nakuma. Si Kuma. Sila ko. At sa mga kinain na po yata ng lupa, magpakita po kayo. Tangan loob. Yegelord. At Okailicious. Paramdam. Minsan pwede ka po magpakita Gekelord sa stream ni Shell. It's fine. Alam na namin. We know. Tanggap na namin yun. Kahit na doon ka na lang magparamdam, okay lang. As long as alam namin na buhay ka pa. Yes. We know.